pagpapahayag ng salita ng Diyos ngayong araw nito. So bago tayo magsimula, tayo po muna ay magbasa ng talata sa Biblia. Basahin po natin ito mga kapatid. 2 Chronicles 7:14, ating pong tunghayan. Kung kayo may mga Biblia, buksan. Ang sabi nito mga kapatid, if my people which are called by name, sabay-sabay tayo. Ready, read. If my people which are called by name shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, I will forgive their sin, and I will heal their land. Tagalog, kung aking bayan itinatawag sa pamagitan ng aking pangalan, ay magpakumbaba at dumalangin at manapin aking mukha at ituran kanilang mga kasalanan, aking ang bibigin sa langit at ipagtawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. So pagpalain kami ng kanilang mga salita, visited. Ayan. So mga kapatid, dilingid sa atin yung ating mga dinaranas na mga sitwasyon, kalunus-lunus sa sitwasyon, korupsyon, sakuna sa ating bayan. Ang tanong, Pastor, bakit ba nagkakaganon? Minsan, hindi pwede hindi tayo maapektuhan, hindi ba tayo mga Kristyano? Hindi pwede, bakit, Pastor? Kasi isa po tayo sa mga mamamayan dito sa mundong ito. Sa korupsyon, siyempre, mamamayan tayo, apektado tayo. Sa mga sakuna, natural, apektado tayong lahat. Okay? Pangalawa, ito pa, kahit po sa yung kaninang napanood nating balita, ano yun, si Charlie Kirk, di ba? Na siya raw ay, ano yun, Kristyanong, hindi ko naman yung title niya eh. Oo. So mga kapatid, siya po ay, marami nagsasabi siya ay Kristiyano. Ang kanyang pinapahayag ay mabuti naman kung tutuusin. Pero may mga tao, kumbaga, na pagdating sa katotohanan, para bang galit na galit sila. Hindi lamang po yun mga kapatid, kahit sa mga pagkapala sa atin ng Diyos, mga kapatid, may mga pagkakataon na para bang, bakit ba ang pagkapala, kahit pumatira sa atin ay para bang, anong tawag dito? Para bang mailap. Ang pag-uusapan natin ngayon sa umagang ito mga kapatid, walang iba kundi, bakit nahahadlangan ang pagpapalang sagana ng Diyos sa atin? Handa na bang makinig? Kasi hindi, okay ka lang dyan? O, kung pwede po sana, huwag po magkwentuhan. No? Lahat. Makinig po muna para matutup po tayo lahat. No? Bakit ba parang ang pagpapala ng Diyos sa ating sagana, para bang nauudlot? No? Parang mabagal. Para bang nahadlangan. Okay, sabi ito ng Biblia sa atin mga kapatid sa text yung binasa natin, if my people which are called by my name, sino ba yung mga tinawag ng Diyos? Sino yung sa palagay nyo? Natural tayong mga ligtas. Amen? Amen. Hindi tinawag ng Diyos yung masasama. Nantin lang, masasama pa rin. Ang kausap dito ng Diyos, mga mananampalataya. Amen? Mga pinili niyang mga tao. Tayo po yun sa panahon ito mga kapatid. In application today, bagaman ito ay sinulat nung panahon ng Old Testament, ang kausap dito ng Diyos, walang iba kundi mga mananampalataya sa lumang tipan. Pero sa ngayon po natin mga kapatid, in application mga kapatid, hindi po nagbabago ang salita ng Diyos sa atin. Tayo po ay mga tinawag ng Diyos. Amen? Sabi ng Bible, we are the chosen generation. We are His children. Sabi ito, no? If my people, referring to us nowadays, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from the wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive the sin, and will heal the land. Sabi ito, yung mga nararanasan natin sakuna, ano pa, delubyo, kumbaga mga pambihirang pangyayari, ito'y hamon sa atin at paalala sa atin ng Biblia na tayo sa panong ito mga kapatid ng ating Panginoon
Abay dapat, sabi dito, unang-una magpakumbaba. Hello? Pangalawa, manalangin. Pangatlo, hanapin ang kanyang muka. Pang-apat, lumayo sa gawang kasalanan. Minsan nakakalungkot, meron tayong mababalita ang pastor. Minsan hindi baptist, minsan kagaya nating baptist, nagkasala. Siguro may napanood kayo sa TV-ng balita. Pastor, hinuhuli ng pulis. Diba? Pastor, nagpupumiglas. Ayaw sumama sa pulis. Diba? Sama parang nakakahiya yun. Diba? Pastor, may kaso. O kaya sabihin natin, babaeng Kristyano, lalaking Kristyano, batang Kristyano, nasangkot sa ganito. Mga kapatid, ang mensahe sa umagang ito ay para sa ating lahat. Whether I am a pastor, you are an adult father, an adult mother, sabihin natin, working ka, career ka, estudyante ka, babae, Kristyano, ang mensahe para sa ating lahat ng mga Kristyano. Apat, ang paalala sa atin ng Biblia. Una, tayo po ay magpakumbaba. Pangalawa, manalangin. Pangatlo, hanapin ng Diyos ang kanyang muka. Lumayo sa gawang kasalanan. Sabi ng Panginoon, kanyang pagagalingin ang kanyang bayan. Nakuha po mga kapatid. Minsan, ang tao nagkakasakit, by mana. Ang tawag doon? By inheritance, yung genes natin. Kami, yung sinabi ko sa kapatid ko, sumasakit yung tuhod ko, yung mga buto-buto ko, yung ganito ko, naku man, lahi natin yun. Baka may gout ako, sabi ng kapatid ko sa akin, naku man, ganyan din ako, lahi natin yan. Minsan yung ating mga karamdaman, nakukuha sa genes. Nakuha ng mga kapatid, sa genes, sa dugo yun na mga magulang natin. Minsan naman, sa kinakain natin. Hello? Minsan naman, yun nga, sa environment. Kung ang environment natin ay, sabihin natin, polluted, yan. Minsan sa viruses na nagkalat sa hangin. Okay. Minsan naman, sa ating mga sarili, kung bakit ay nagkakasakit. Nakuha niyo mga kapatid. Okay. Anong paalala sa atin ng Biblia? Ang topic natin sumagang ito, bakit ba parang o tila naadlangan ang biyayang sagana sa atin? Bakit ba naadlangan? Number one, mga kapatid, walang ibang sikreto. Walang ibang tinutumbok sa atin ng Biblia kung bakit para bang ang pagkapala ng Diyos sa atin ay naadlangan. Paalala sa atin ng Biblia, sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 16 sa ating mga Kristyano. Sabi po rito, basahin natin sabay-sabay, sabi dito, because it is written, be ye holy for I am holy. Sabi kang Tagalog, sapagkat nasusulat, kayo'y mga pakabanal, sapagkat akong Diyos nyo ay banal. Ang tinutukoy nito, at nagsasalita, walang iba kundi ang Diyos. Huwag tayong masurprise, pastor, nahulog sa kasalanan. Hindi kami exempted doon. Tatay na Kristyano, nahulog sa kasalanan. Kristyanong babae, adult, nahulog sa kasalanan. Kabataang Kristyano, nahulog sa kasalanan. Kabataang Kristyano, babae, lalaki, nahulog sa ganitong sala. Huwag tayo magtaka. Nandito tayo sa mundo. Amen? Pero ang pinapaalala sa atin ng Biblia, mga kapatid, anong sabi dyan ng ating Panginoon? Kayo nga ay magpakabanal, sapagkat ang ating Diyos ay banal. Mga kapatid, tayo na mga binanal ng Diyos, we should choose to live holy. Amen? Piliin natin na tayo'y mamuhay sa kabanalan. Ito yung paalala sa atin, kahit pasto, pwedeng mahulog sa kasalanan. Tao pa rin kami kagaya nyo. Hindi kami exempted sa kasalanan. Amen? Whether lust, laman, ano pa, pera, yabang sa kapangyarihan. Hindi kami exempted doon. Kaya panalangin nyo kami. At kayo rin po, namamayan mo sa simbahan, hindi kayo exempted sa kasalanan. Pero anong paalala sa atin ng Biblia?
tayo po ay mamuhay sa kasalanan. Tayo po ay mamuhay sa kabanalan. Huwag po tayong mamuhay sa sala. Nakuha po mga kapatid, yung pagpili, mga kapatid, sa buhay na banal at buhay na maayos ay nasa ating pasya. Bakit? Sapagkat tayo po yung mga Kristiyano. Anong sinasabi ng Biblia ng Old Testament patungkol sa kasalanan? Basahin po natin ito. Ay, ba't Romans ka agad to? Paalala pa sa atin sa Romans 12:1. Ano sabi dyan? Sa panahong ito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which are your reasonable service. Ano sabi ng Apostol Pablo? Mga kapatid, pinamamanhikan ko sa inyo na inyong iharap sa Diyos, ihaing buhay, ang inyong mga sarili bilang buhay na sakripisyo, banal, katanggap-tanggap sa Diyos, yung ang inyong paglilingkod. Mga kapatid, tayo binanal ng Diyos. Dapat mas piliin nating mamuhay tayo sa kabanalan. Amen? Amen. Hindi sa kapintasan. Kaya no wonder, mga kapatid, bakit nahulog ang paso sa magkakasala? Kasi kahit ako, pwede mahulog doon. Hindi ko pinili ang buhay na kabanalan. Pastor, nahulog sa pakikipagrelasyon sa ibang babae. Bakit, Pastor? Hindi pinili ang kabanalan, kahit ako, pwede ako mahulog doon eh. Pero by God's grace, Lord, God forbid, ayoko. Kaya rin ba gusto niyo mahulog sa pagkakasala? Sinong gusto? Lahat tayo ayaw. Pero pag hindi tayo naging maingat, mga kapatid, kahit adult na Kristyano, babae man o lalaki, kahit kabataang Kristyano, pwedeng mahulog sa pagkakasala, sa laman, sa pera, at kapangyarihan sa yabang. Nakuha niyo mga kapatid, malaya tayong pumili ng kabanalan. Dapat ang pipiliin natin kabanalan lang. Malaya ka. Marahil may kukubli mo yan sa magulang mo. Yung sala mong ginagawa. Maaring may kubli mo yan sa kapwa mo Kristyano, sis, bro. Maaring natin itago yan. Maaring mong itago yan sa kapwa mo Kristyano. Maaring yung ikubli mo, mga kapatid, sa inyong pastor, na tayo namumuhay sa kasalanan. Maaring ko rin ikubli ang aking sala sa laman, sa pleasure, sa kayabangan, sa pera, sa inyo. Pero mga kapatid, tandaan natin to, hindi natin ito maikukubli sa ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Hindi natin may tatago yan sa Diyos. Kaya babala sa atin ng Biblia, mag-ingat tayo. Iharap natin sa Diyos ang ating mga katawan, ang ating mga buhay na banal. Katanggap-tanggap sa Diyos. O tatanungin ko po kayo, ngayon, sa ating mga ginawa sa nakarang mga araw, yung bang ating ginagawa, yung bang ating buhay, katanggap-tanggap sa Diyos, mga kapatid? Yung bang buhay mo sa ngayon, sa ginagawa mo, sa pagpapasya mo, katanggap-tanggap ba sa Diyos? Kayo makakasagot. Amen? At ako rin na makakasagot sa aking sarili. Pero mga kapatid, ayoko na hindi ito maging katanggap-tanggap ang aking buhay, paglilingkod sa Diyos. Tandaan mga kapatid, kailanman ang Diyos ay hindi natutuwa kapag ang Kristiyano ay namumuhay sa kasalanan. Bakit para bang ang pagkapala ng Diyos na hadlangan? Parang ang bagal sa akin. Abay, minsan tanungin mo sarili mo. Minsan tanungin natin, evaluate natin ating mga sarili. Namumuhay ba ako ayon sa kalooban ng Diyos? Okay, tuloy natin. Okay, sa Old Testament, no? Sabi ito mga kapatid, no? When He giveth quietness, who then can make trouble? And when He hideth His face, who then can behold Him? Whether it be done against a nation or against a man only, pagkat siya ay nagbibigay ng katahimikan. Sino nga mag-aatol?
Di ba, He's a God of peace, our God. Amen? Siya ay Diyos ng kapayapaan. Siya ay Diyos ng kaayusan. Sabi ito, pagka siya nagbigay ng katahimikan, sino ngang mga hatol? At pag kanyang ikinubli ang kanyang mukha, sino makakakita sa kanya, maging gawin sa isang bansa o sa isang tao? Bakit ba parang sinabi sa Biblia, sa mga talatang ito, na ikinubli ng Diyos ang kanyang mata sa kanyang piniling bansa? Bakit ba yun ang tanong? At ito ngayon pa natin yung mga talata. Deuteronomy 32 verse 20. Anong sabi dyan mga kapatid? Deuteronomy 32 verse 20. Pwede ba natin sabay-sabay basahin mga kapatid? Pwede ba? Kita nyo ba yan sa likod? Okay, basahin ko natin sabay-sabay. Ready, read. And he said, I will hide my face from them. I will see that their end shall be, for they are very forward generation. Children in whom is no faith. At ang kanyang sinabi, aking pupugin aking mukha sa kanila, aking titingnan kung anong mangyayari sa kanyang bukas, sapagkat sila'y isang napakasamang lahi na mga anak na walang pagtatapat. Nakita nyo? Bakit ikinubli, mga kapatid, sa talatang nabasa natin, para bang ikinubli ng Diyos, tila ikinubli niya ang kanyang mukha sa mga Israel. Bakit, Pastor? Sabi ko, sila ay isang napakasamang lahi na mga anak na walang pagtatapat. Mga kapatid, yun ang dahilan. Sabi ko, sila ay masamang lahi. Kapag ang tao ay masama, hindi tayo exempted doon. May mga Kristyano rin para bang masama eh. Sa paggagawa ng pasya, hindi nagiging matalino. Masama, mali. Sa pagdidesisyon, mali ang pagdidesisyon. Ayaw pakinggan ang pastor. Ayaw pakinggan ang magulang. Ayaw pakinggan ang Biblia. Sabi ng Panginoon, aking itatago ang aking mga mukha sa kanila. Okay, ano pa? Sabi sa Deuteronomy 31:18, basahin natin, I will surely hide my face in that day for all the evils which they shall have brought, in that they are turned unto other gods. Sabi ng Panginoon, sigurado. Ayun na, sigurado. Binigyan tayo ng Diyos ng katiyakan. Ikukubli ko ang aking mga mukha sa kanila sa araw ng kasamaan na kanilang ginawa. O tandaan natin ito mga kapatid, kailanman ang ating Diyos ay hindi nalulugod kapag ang Kristyano mga kapatid ay lumalakad sa kasamaan. Amen? Kapag ang Kristyano ay namumuhay mga kapatid sa kasalanan, namumuhay sa laman, namumuhay mga kapatid sa karumihan, namumuhay sa inggit, sa kalaswaan, sa maling pagpapasya, sa layaw ng laman, kanyang sarili. Ito, susundin ko kasi ito gusto ko. Hindi sinusunod ang salita ng Diyos. Ayaw makinig sa mabuting makadiyos na payo ng magulang. Ayaw makinig sa sinasabi ng pastor. Ayaw makinig sa mensahe ng salita ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Sigurado, itatago ko ang aking mukha sa inyo na gumagawa ng masama. Nakuha mga Kristyano? Hello? Amen. Hindi tayo makakatakas sa Diyos. Hindi mo pwedeng ikubli ang sala mo sa Panginoon. Hindi. Maaring maisan mo magulang mo. Maaring maisan mo kapwa mo Kristyano. Maaring maisan mo si pastor. Maging mauta ka sa sarili mong pasya, sa sarili mong kaisipan. But you cannot hide yourself before the Lord. Amen? We cannot hide even pastors. Even us. Even I myself. Ako'y mamumuhay sa kasalanan mga kapatid, hindi ko kayang itago ang aking mukha sa Diyos. At mahihiya ako. Isipin mo, si pastor nagtuturo ng salita ng Diyos, tapos kurap, tinatago ang pera ng simbahan, namumuhay sa maling pakikipagrelasyon, pastor yan ha. Mga kapatid, nahihiya ako. At mahihiya ako. Wala akong lakas ng loob na tumayo rito sa inyo, mapapaya ako sa Diyos. Baka rito sa inyong harapan, bumagsak ako, patayin ako ng Diyos. Mahihiya ako mga kapatid.
testimony namin yun. At ganun din dapat ang bawat Kristiyano. Amen? Hello? Nakikinig po ba? Sa mga kapatid na nating live, dalangin ko makinig po kayo mabuto para tayo po ay matuto. Okay, ano pa? Sabi sa Deuteronomy 31:17, basahin po natin. Then, my anger shall be kindled against them in that day, and I will forsake them. Kakalungkot, nakatakot to. And I will hide my face from them, and they shall be devoured, and many evils and troubles shall befall them, so that they will say in that day, ano these evils are upon us, because our God is among us. Naintindihan niyo bang ibig sabihin? Paliwanag natin sa Tagalog. Diba sabi ng Diyos, pag tayo namumuhay sa kasalanan, surely, He will hide His face. Tama? Sigurado, ikukublito ang aking mga mukha sa inyo. Pangalawa, sabi ng Diyos, ako'y magagalit sa inyo. Ayan o. Then, my anger shall be kindled against them in that day. Ang tunay na anak, pinapayuhan. Tama? Ang tunay na anak na nagkakasala, pinapagalitan. Hindi dahil galit ka sa anak mo, kundi galit ka sa ginawa ng anak mong mali. Tama? Hello mga kapatid. Ano sabi ng Bible? Kinukorek ka ng Diyos. Kapag ang Kristiyano ay gumagawa ng pasyang mali, nagagalit sa atin ng Diyos. Hello? Hello? Nakikinig po ba kayo? Hindi ka helehin ng Diyos. Akala mo, okay lang yung ginawa mong mali. Tinago mo kay sa magulang mo, tinago mo sa kapwa mo Kristiyano, tinago mo pa sa pastor mo. Lagi tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, tinago mo. Tandaan mo to sa Diyos, He will surely hide His face from you. Hello? You will surely, mga kapatid, receive His anger from us, or to us. Akala mo hindi nagagalit ang Diyos sa mali nating pasya? Hello? Kahit kami bilang pastor, hindi kami exempted doon. And I will not exempt myself from that. Kung ako'y mabubuhay sa kasalanan, mga kapatid, galit sa mali kong nagawa ang Diyos. Galit sa akin ang Diyos. Sa sala kong nagawa. Kaya mga kapatid, hello, beware. Amen? Kahit sa inyo, mga young people, pag-ipagrelasyon, beware. Dito man kayo kita, pero ramdam ko yun eh. Hello? Kahit po mga adult, beware, mag-ingat tayo. Sapagkat sabi ng Diyos, surely, I will hide my face from you. Gusto mo ba nun? Magtago mo ka ang Diyos sa'yo, hindi ka niya pansinin. At ang malangkat pa rito, magagalit ang Diyos sa atin. May sisisihin ka, tapos ano sabi ito? Sinisisi nila ang Diyos eh. Ano pa, sabi ito no? Kakalimutan ka ng Diyos, nakakatakot ko eh. I will forsake them, anger. Magagalit sa iyong Diyos. Pangalawa, I will forsake them. Kakalimutan ka niya. Nakakatakot yun. Ano pa? I will hide my face from them and they shall be devoured. Ito nakakalungkot. Hello. And they shall be devoured. Lalapain sila. Pag sinabing lapaan, ibig sabihin pasok, pwede kang mapahamak. Hello. Pwede kang mapahamak. Pag sinabi mong kapahamakan, hindi yan mabuti. Tama? Pangit yan. Eh nakakalungkot, diba, pastor? Hinuli. Kristiyano, dinampot ng pulis. Kristiyano, pastor na kulong. Mga kapatid, nakakaano sa atin, nakakatakot yun, mga kapatid. And many evils, ito pa, nakakalungkot, at marami pang masasama at mga troubles. Ano yung troubles? Kaguluhan. Hello. Pag pumasok ka sa mali, mga kapatid, tandaan mo to. Pag hindi ka nagpakumbaba sa Diyos at umalis dyan, maaaring nakikinig pa kayo sa likod, maraming pang troubles shall befall on them. Basahin nyo nga to. Devoured and many, basahin natin hanggang doon sa them. Ready, read.
and many evils and troubles shall befall them. At maraming kasamaan at kaguluhan ang darating sa inyo. Sa akin, pag namuhay tayo sa kasalanan, mga kapatid, hindi ba tayo natatakot doon? Tayo mga Kristyano na namumuhay sa kasalanan, hindi ba kayo natatakot? Pastor ka man, worker ka ng simbahan, preacher ka, nanay kang Kristyano, tatay kang Kristyano, kabataan kang Kristyano, hindi ba kayo natatakot? Na pag tayo namuhay sa kasalanan, marami pang evils, marami pang troubles ang darating sa atin, nakakatakot yung mga kapatid. Nakakatakot. At sabi ko, at sasabihin nila sa kanilang mga sarili sa araw na yon, eto mga kasamang ito ay dumating sa atin, nasa atin ba ang Diyos? Para bang iniwanan kami ng Diyos? Kasalanan mo, sisisihin mo ang Diyos? Na parang tinabo niya ang kanyang mukha sa iyo, sa atin. Mga kapatid, hindi natin pwedeng sisihin ang Diyos. Binigyan ka ng Diyos ng laya. Laya na piliin ang kanyang salita. Amen? Na piliin, lumakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kung sakasakali sumapit ka sa ganung sitwasyon na kulong ka, napahama ka, listen mga kapatid, we don't have any right to blame God. Amen? The person whom we shall blame is ourselves, mga kapatid. Myself, yourself, mga kapatid. Sa kasalanan mong nagawa, hindi mo pwedeng sisihin ang Diyos. Sa parusang, kumbaga, sa kasamaang tinatanggap mo ngayon, sa kapangarang meron ka, hindi mo pwedeng sisihin ang Diyos. Sisihin natin ang ating mga sarili. Nakuha po, because our God is a God of righteousness. He is holy. Ang gusto niya, umuhay tayo sa kabanalan. Okay, next. Isaiah 59 verse 1. Hindi ba kayo natatakot? Hindi ba tayo natatakot doon? Nakakatakot, di ba? Pag nagkamali ka ng pasya, sabi ron, maraming evil ang darating sa ating evils. Ano pa? Troubles. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Kayo po naka-online, nakikinig po ba kayo? Pag tayo nagkamali ng mga pagpapasya, marami pang kasunod dyan. Tapos hindi ka pa humble na tanggapin ang pagkakamali mo. Lumalayo ka pa sa Panginoon. Ako po, nakakatakot yan mga kapatid. Patong-patong yan. Hello? Nakakatakot po yun. Okay, next. Sorry. Tapos na tayo dyan. Sabi nito na, behold, basahin natin sabay-sabay gagawin. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. Sabi ito sa wikang Tagalog, narito ang kamay ng Panginoon, hindi umiksi, hindi makapagligtas, hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di ka makarinig. Anong dahilan? Na para bang hindi ka nakikita ng Diyos? Ano bang dahilan na para bang maikli ang kamay ng Diyos sa iyo? Ano bang dahilan bakit parang bili ang Diyos sa atin? Anong dahilan, Pastor? Okay, gusto niyo malaman? Anong dahilan? Okay, ano sabi ng Bible? Sa Isaiah 59:2. Anong dahilan na bakit para bang ayaw pakinggan ng Diyos ang iyong panalangin? Basahin natin yung 1 and 2. Sorry. Isaiah 59 verses 1 and 2. Dito natin yung para mabilis. Okay. 59 verse 1 and 2. Basahin natin. Una, behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither is ear heavy that it cannot hear. Tagalog, narito, ang kamay ng ba ay hindi umiksi, na di makapagligtas. Ang kamay niya hindi naman mahina. Ang kanyang pandinig ay hindi naman mahina upang ikaw ay kanyang pakinggan.
Okay, sabi ito sa verse 2, anong dahilan? Bakit para bang ayaw ka tingnan ng Diyos? Para bang ang kamay ng Diyos may ikli sa'yo? Para bang ang Diyos nagbibingi-bingihan, nakikinig pa sa likod? Makinig. Nagbibingi-bingihan ng Diyos. Anong dahilan, Pastor? Number 1, sabi ito, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Dahil sa rumi, sa kasalanan, para bang ang Diyos humihiwalay sa atin. At dahil sa ating kasamaan, sa mamuhay, sa karumihan, mga kapatid, sabi nito, ang kanyang mukha ay para bang kinubli niya sa atin. Tandaan, mga kapatid, God will never, ever, and never, ever, mga kapatid, favor upon us if we are hiding iniquities. Amen? If we are living in sin. Nakuha niyo, mga kapatid, hindi tayo kakampihan ng Diyos pag tayo ay namumuhay sa asin. Kahit ako, mga kapatid. Kaya please, sana huwag niyo akong pag-isipan ng masama. Ako'y nakikiusap. Sapagkat wala naman akong ginagawang kasalanan. Ako, mga kapatid, hindi ko harap sa inyo, mga kapatid, sa umagang ito at mag-preach na namumuhay ako sa kasalanan. Shame on me. Amen? Pwede akong kidlatan dito ng Diyos, patayin niya. Mga kapatid, pwedeng pigilan ng Diyos sa aking bibig. Pwede niya akong labutan ng hininga anytime pag ako'y namumuhay sa kasalanan. But I pray, Lord, I don't want to hide any iniquities from you. I don't want to hide any sins from you. Bakit, Pastor? Hindi ako makakalusot sa Diyos. Kahit sa aking asawa. Kahit silosa yan, mga kapatid. Hindi ako makakakubli sa Diyos. Minsan, sobra namang silosa. Minsan, wala namang salita. Mga asawang babae. Huwag naman sobra. Okay yung magselos. Normal yan, tao kayo eh. Pero huwag naman sobra. Wala naman kami ginagawang mali. Nakuha niyo, mga kapatid? Huwag naman yung sobra. Hindi ako makakapagligtas sa Diyos. Sa mga anak ko, hindi ko pwede makaligtas sa kanila. At kung ako man ay mabuhay sa kasalanan, mga kapatid, listen, tayo mga tatay-nanay, tandaan, pag tayo namuhay sa kasalanan, madadamay pati sila. Naaralan yung preaching natin ng mga nakaraan, madadamay ang pamilya mo sa kasalanan ng magulang. Madadamay yan eh. Madadamay ang simbahan. Makinig sa likod, madadamay ang mga Kristiyanong kagaya natin. Ang sasabihin ng mga tao, ganyan ba ang mga Kristiano? Ganyan ba ang mga Baptist? Ganyan ba ang mga simbahan? Isa lang nagkamali, napulaan ang lahat. Kaya mga kapatid, ingatan natin ang ating mga buhay. Amen? Ingatan natin ang ating mga testimonies. Ate, ano ginagawa dyan? Listen. Sabi nga sa verse 2, ito po, for your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies. Your tongue hath muttered perverseness. Sa wikang Tagalog, sapagkat ang inyong mga kamay ay dumihan ng dugo, at ang inyong mga daliri ng kasamaan, at ang inyong mga labi ay nagsasalita ng kasinungalingan, at ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. Hello! Bilang pastor, ang ating pinapahayag ang salita ng Diyos. I cannot hide any iniquities, any wicked ways, any sins from the Lord. I cannot hide. And neither you cannot hide also from God anything that we do, or which you do, that displeases God. Young people, alam ko, no? Yung iba sa inyo, namumuhay sa sala. Pero, umalis ka dyan. Amen? Umiwalay ka dyan. Walang pagkapala sa kasalanan. Amen? Luha sa dulo. Sabihin ko sa inyo, luha. Pagsisisi sa dulo, panghihinayang, dapat nakinig na ako sa magulang ko. Dapat nakinig na ako sa teacher ko. Dapat higit sa lahat, nakinig na ako sa salita ng Diyos. Kristyano ka eh. Dapat pinakinggan ko si pastor. Kasi bakit pastor naranasan ko yan?
Naranasan kong magsarili. Yung payo ng pastor, hindi ko gawin. So, sinong nga? Sinong iyak? Sinong talo? Sinong luhaan? Sinong nagdurusa? Sino dugo-dugo ang puso? Ako. Hindi ko pinagingan si pastor. Sa kabila ng maganda niyang payo, mula sa salita ng Diyos, iyak ako. Nanghihinayang ako, pero praise the Lord. Sapagkat ako'y nagpakumbaba, mga kapatid, pinagaling ako ng Panginoon. At ayoko nang maulit yun. Hello? You should learn from your sins. From our mistakes. Dapat matuto tayo. And even, Pastor, kailangan ba magkasala ako para matuto ako? Learn from the mistakes of others. Si Solomon, nag-asawa ng 300. May kabit na 700. Gagayahin mo? Di ba ang talino niya, bandang dulo na nangyari kay Solomon, bagsak lahat ang meron siya. Para ba siya naging bobo sa dulo? Kailangan pa bang mangyari sa iyo? Kailangan pa bang gayahin si David, tayo mga tatay, nanay, pumatol sa may asawa, pinapatay yung asawa, pinaharap sa gerang matindi para mapatay kagad para si Bathsheba maging kanya na? Kailangan pa ba natin gayahin si David? Nakuha niyo mga kapatid, kailangan pa ba natin gayahin si Judas? At yung mga pagkakamali ng mga Kristiyano nung unang panahon, kailangan pa ba natin gayahin? Ano sabi ng Panginoon? Yun ay mga naisulat, yung mga tama nilang ginawa at yung mga mali nilang nagawa para sa ating ikatututo. Amen? At hindi na natin gayahin ng kanilang pagkakamali. Hello? Ayoko nun. Natatakot ako. God forbid na magkasala ako sa asawa ko. God forbid na magkasala ako sa mga anak ko. At higit sa lahat, God forbid na magkasala ako sa Diyos at sa inyo bilang simbahan. Amen? Nakakahiya ako. Mga kapatid. At sana ganun tayong lahat sa harapan ng Diyos. Amen? Mahiya tayo. Lord, ayoko mamuhay sa kasalanan. Nakakatakot po, evils darating sa iyo, troubles. Buti na lang ako, wala ako ron. Lord, thank you so much talaga. Hindi ako lumayo sa Panginoon. Alam niyo ba, nung ako ay nagpasya ng mali nun, mga kapatid, alam mo, sabi sa akin ng Diablo, sa isipan kong puso, Norman, umalis ka na. Kasi umalis ka na. Hindi ka pa nahihiya sa ginawa mo? Umalis ka na. Doon walang titingin sa iyo. Walang matang nakatingin sa yung ganun sa ginawa mong mali. Wala. Wala magtuturo sa iyo. Nang sasabihin, nagkasala ka, umalis ka na. Sabi sa akin ng Diablo, ah. Pero sabi naman sa akin sa kabilang banda ng Banal na Espiritu, man, maging humble ka. Makinig ka lang. Trust the process. Masakit kasi nagkamali ka. Nakakahiya. Pero you need, mga kapatid, para gumaling ka, kailangan mong patuloy pakinggan ang salita ng Diyos. Kaya nung sinabi ni Pastor, man, simula ngayon, hindi ka na magtuturo sa mga bata, kasi coordinator ako. Man, simula ngayon, wala kang gagawin. Okay, soul winning, mag-soul win. Pero dito, wala kang gagawin. Pag nandito ka sa church, uupo ka. Uupo ka sa harapan ko. At makikinig ka lang. Pero syempre, coordinator ka ng children, di ba? Gusto kong maglingkod eh. Sanay ako sa kilos na maglilingkod eh. Tapos, nung nagkamali ako, simula nung sinabi ng pastor, but praise the Lord. Amen? But praise the Lord. Nakinig ako kay pastor. Kahit ang udyok ng kaaway, umalis ka na sa simbahan, umalis ka na, nagkamali ka. Nakakaya ang ginawa mo. But I accept what our senior pastors did. You sit in front, you listen to me, wala kang ibang gagawin, makinig ka pag nag-preach ako. Mga kapatid, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Bagaman, sira ang puso ko. Dahil sa aking pagkakamali, hindi ako umiiyak. Kasalanan yun eh. Iba pa yung pakikipagrelasyon, kasalanan ang ginawa ko sa harapan ng Diyos.
Pero salamat sa Diyos mga kapatid, as I listen to God's words, ako ay pinagaling niya. Pinagaling niya. Tinanggap ko yung aking pagkakamali. Tinanggap ko ang sinabi ni Pastor, ang kahihiyan. Kasi ako may mali. O biyaya ng Diyos, muli niya akong pinalakas. Paano na lang, Pastor, kung umalis ka nung Brad Norman sa simbahan? Baka siguro windang-windang ang buhay ko. Baka siguro ewan ko kung nasa na ako. Baka wala nagpakalsub-sub na ako sa kasalanan. But praise God mga kapatid, ako'y pinagaling niya. Amen? Okay, next. Balikan natin yung sumunod. Sabi nito, no, hindi maikli ang Diyos, hindi maikli ang kamay ng Diyos upang hindi siya magligtas. Hindi rin mabigat ang kanyang tenga para hindi kanya pakinggan. Sabi nito, subalit, your iniquities, yung mga sala ninyong nagawa, yun ang parabang nagtago ng mukha ng Diyos, nagpaikli ng kanyang kamay para hindi ka pakinggan, hindi ka abutin, parabang nagpabingi ng tenga ng Diyos para hindi niya sagutin ang ating mga panalangin. Na parang tinago ang kanyang mukha sa iyo, humiwalay siya. Bakit, Pastor? Dahil sa pagkakasalang nagagawa natin. Hello? Sa palagay mo bilang magulang, masaya kaya ang Diyos nun sa ganong sitwasyon, anak niya nang mamumuhay sa sala? Masakit sa kanya, but He has to do that. Amen? Para turuan tayo sa ating pag-aamaling nagawa. Hello? Okay, next. Psalms 51 verse 9, hide thy face from my sins, and blot out all my iniquities. Ikubli mo ang inyong mukha sa aking mga kasalanan, at pawiin mo ang aking lahat ng mga kasamaan. 17, sabi diyan ng Psalm 69, and hide not thy face from thy servant, for I am in trouble, hear me speedily. At huwag mong ikubli ang iyong mukha sa aking lingkod, sa iyong lingkod, sapagkat ako'y nasa kahirapan, sagutin mo ako ng madali, Panginoon. Eto nung nagkasala si David kay Bathsheba. Grabe ang kanyang hagulgol sa Diyos, mga kapatid. Kasi naapektuhan pati yung kaharian, yung Huda. Naapektuhan, mga kapatid, yung mga mahal niya sa buhay, pati mga anak niya. Naapektuhan, mga kapatid, ang napakaraming tao dahil sa pagkakamali ni David. Sising-sisi siya. Panginoon, bakit mo kinubling ang iyong mukha sa akin? Panginoon, bakit ayaw mo ko pakinggan? Yun ang iyak ni David sa Diyos. Hari yun. Kung tutusin, mas dakila sa atin to. Hari ito ng Huda. Hello? Psalms 27 verse 9. Ano sabi dyan? Hide not thy face from me. Put not thy servant away in anger. Thou hast been my help. Leave me not, neither forsake me, O God, my salvation. Huwag mong ikubling yung mukha sa akin. Huwag mong ihiwalay ang iyong lingkod ng dahil sa galit. At ikaw ay naging aking saklolo. Huwag mo akong itakwil, O Diyos, o pabayaan man, O Diyos, ng aking kaligtasan. Isipin mo, sa pagmamakaawa ni David, Panginoon, saklolohan mo ako. Huwag mong ikubling yung sarili sa akin kasi nga nagkamali siya. Nagmamakaawa si David sa Diyos. O diba? O gusto ba nating maranasan pa yun? Na tayo magmakaawa sa Diyos? Alam mo yung dumating ka na sa puntong kailangan mo ng tulong tapos walang tumutulong sa'yo. Kahit sino, tulungan mo. Pasensya na. Tulungan mo naman ako, pasensya na. Tulungan mo naman ako, pasensya na. Tulungan mo naman ako, kailangan tulong, pasensya na. Walang tumutulong sa'yo. Mga kapatid, listen. Pag tayo ay namuhay sa kasalanan, darating ang time, kailangan mo ng tulong, pero walang tutulong sa'yo. Kahit ang Diyos ang kanyang tulong, pag namumuhay ka sa kasalanan, ang tulong ng Diyos ay parabang hindi mo makakamtan.
Ikukubli niya ang kanyang mukha sa iyo, ang kanyang mga kamay, ikli sa iyo. At para bang hindi ka papakinggan ng Diyos, bakit? Namumuhay ka sa kasalanan. Sa palagay mo, ito-tolerate ka ng Diyos. Yung mga magulang, pag yung anak mo matigas ang ulo, ay ibibebe mo, ito-tolerate mo sila. Lalo mong susuportahan, ganun ka ba, sis? Lalo mong bibigyan ng baon, asikasuhin, bahala ka sa buhay mo. Tama, mali? Yan, pag ako nasa sa akin mga anak, ganun ginagawa. Bahala ka sa buhay mo. Tigas ulo mo. Hindi dahil hindi ko sila mahal ko sila. Pero pagka matigas ang ulo ng isang Kristyano, para bang ang Diyos, hindi ka papakinggan. Nakuha niyo mga kapatid. Tandaan, ang kasalanan ang magiging hadlang kapag ang Kristyano ay lumubuhay sa kasalanan, yan ang magiging hadlang para ang pagpapala ng Diyos ay sumagana sa atin. Wala nang iba pang hadlang. Nakuha niyo mga kapatid? Okay, next verse. Psalms 13 verse 1. Ano sabi dyan? Basahin natin. How long wilt thou forgive me, O Lord? Forever? How long wilt thou hide thy face from me? Hanggang kailan, O Panginoon, ang iyong kalimutan ako magpakailanman? Hanggang kailan ikukubli mo yung mukha sa akin? Yun sabi ni David. Sa tagal. Dahil sa kanyang pagkakamali. Dahil mayroon siyang pinapatay na sundalo niya. At kinabit niya yung asawa ng sundalong yon. Anong sabi ni David? Kaya hanggang kailan mo ako? Hanggang kailan ka magtatago sa akin, Panginoon? Kailangan ko ng tulong. Hanggang kailan ka magkukubli sa akin? Magpakailanman ba, O Diyos? Tingnan mo yung may best friend ka na sabihin natin best friend mo, thick and thin, laging nandyan sa'yo. Pero dahil sa pagkakasama lamang nagawa, mga kapatid, para bang naging pag-asa mo siya, buhay mo siya, dahil sa yung pagkakamali, iniwan ka ng kaibigan mo, bahala ka sa buhay mo. Kasi nagdagan pa yung mga pagdurusa mo, bahala ka sa buhay mo. Mga kapatid, ganun ng Diyos. Kailanman hindi siya nalulugod kapag ang Kristyano ay namumuhay sa kasalanan, kahit ang pastor. Lahat tayo. Numbers 32 verse 23, basahin natin to. But if you will not do so, behold, you have sinned against the Lord, and be sure, listen, basahin nga natin, huwag lang ako. Okay, basahin natin. Ready, read. But if you will not do so, behold, you have sinned against the Lord, and be sure, your sin will find you out. Naintindihan niyo ba sa Tagalog? Basahin natin. Ngunit, kung hindi ninyo gagawin ganito, etong utos ng Diyos, hindi mo ginawa, nagmatigas ka. Sinabi ni Pastor, huwag ka muna manligaw. Nanligaw ka na. Huwag ka muna pumasok sa nakipagrelasyon ka na. Hindi mo sinabi, pero ramdam at kita ni Pastor. Nang magulang mo marahil, o kapwa mo Kristyano, anong sabi dyan? Anong sabi ng Panginoon? Ganito, narito kayo nagkasala laban sa Panginoon at talastasin ninyo na aabutin kayo ng inyong kasalanan. Listen, your sin will find you out. Susundan ka ng kasalanan mo. Akala mo nakatago ka sa Diyos? Nakatago ka sa kapwa mo Kristyano, young people? Nakatago ka sa magulang mo? Nakatago ka kay pastor? Anong sabi siya? Sure. Your sin will find you out. At sa ating pagkakasala, mga kapatid, may palo sa iyo ang Diyos. And you have to accept it. Nung una nga, ngingiti ko nung kay pastor. Pero sa totoo lang deep inside, takot. Sumuway ako. And biglang-blang, bumagsak ang lahat. Yun na. Nahalala ko na sinabi ni Pastor, tama nga si Pastor. Sobrang sisi ko ng mga kapatid. Tama nga siya. At wala akong ibang sisisihin kung hindi sarili ko. Pero salamat, hindi ko lumayo sa Diyos. Kahit matindi na yung pinagdaraanan kong pagdurusa, mga kapatid, makikita mo pa yung mga sitwasyon, napakabigat.
Praise the Lord. Panginoon, tulungan mo ako. Hindi ako lumayo. Hindi ako lumayo sa Kanya. Lumapit ako. At alam mo na mga kapatid, pag ikaw ay maglalapit sa magpapakumbaba ka, ihil ka niya, gagamutin ka niya. Ihilungin ka niya. O tandaan na, walang kasalanan na hindi may kukubli sa Diyos. Your sin will find you out. Okay, mamaya na yung solusyon. Ha? Yun ha? Wait lang. Okay. Ay, pabalik, sorry. Okay ngayon, Pastor, ito ang tanong. Ano tingin yun? Pangit yan. Saan yun? Presentation. Dali ha? Ito wala. Nangyari. Ayun. Ayan. Ngayon ito yung Pastor. Anong remedyo? Hello? Pastor, nagkamali ako. Kahit akong pastor, nagkamali ako, Panginoon. Oh. Tayo, nagkamali tayo sa harapan ng Diyos. O ngayon, anong solusyon, Pastor? Anong solusyon ang dapat natin gawin? Namuhay ka sa kasalanan. Namuhay ka sa pagsuway sa Diyos. Namuhay ka sa karumihan. Nakita mo guilty ka. Talaga namang guilty ka, nagkamali ka. Anong solusyon para tayo mapatawad ng Diyos? Balikan natin ang talata. Sabi ito, if my people, sa 2 Chronicles 7:14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Yung mga nangyari sa atin sa mundong ito, sakuna, delubyo, korupsyon at iba pa, walang ibang solusyon dyan. Lalo pa sa ating mga Kristyano, kundi tayo ay una, tinawag tayo ng Diyos, tayo ay pakumbaba. Aminin ang ating mga sala. Diba anong sabi sa 1 John chapter 1 verse 9? Anong dapat natin gawin? Ayaw. 1 John 1:8 and 9. Anong remedyo, Pastor, pag tayo nagkamali? Lalayo ba tayo sa Diyos? Okay, basahin natin. Yung verse 9 na, diretsyo. Ano sabi dyan? Sabay-sabay. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sabi dyan mga kapatid, kung tayo ay magpapakumbaba, pag sinabi nagpapakumbaba, nagpapakababa ka sa harapan ng Diyos. Humingi ka ng tawad sa magulang mo. Hello. Sa iyong pastor. Higit sa lahat sa Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po ako. Pagpapakumbabayin, inaamin ko, nanay tayo, nasaktan ko kayo, nagkamali ko ng pasya. Pastor, pasensya na. Okay, sa kapwa mo ko siya, nagkamali ka, I'm sorry. Kasalanan ko. Wala nang paligid, wala nang dahilan pa. Sorry, kasalanan ko. Mali ako. Kung merong i-blame ako. Hindi kung sino-sino, wala akong ituturo kundi ang aking sarili. Panginoon, patawarin ko. Kasalanan ko po talaga. Yun ang pagpapakumbaba. Hello? Pagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Humble yourselves. Let us humble ourselves before the Lord. Ano pa? And pray. Patawarin mo ko, Panginoon.
Nay, pasensya na po, tatay, sorry po. Pastor, pasensya na. Paano pasensya na po? Sorry po talaga. Ano pa? And seek my face. Magpakumbaba, confess your sins. Amen? Ano pa? Hanapin ang kalooban ng Diyos, ang mukha ng Diyos. Alam mong numuhay ka sa kasalanan, dapat mong gawin. Itigil mo yan. Amen? Yun ang pagpapakumbaba, yun ang confession. Mali. Ang tunay na pagpapakumbaba, pag-confess, pino-forsake mo yan. Iniiwan mo yan. Ang alak, alam mo namang mali. Iwanan mo na. Kaya nagkakawardi-wardi ka eh. O, Kristyano ka na, nakikipagrelasyon ka pa sa iba. Kaya nagkakagulo buhay mo eh. Naku mga kapatid, Kristyano ka na, itigas ang ulo mo sa magulang mo. Kaya ganyan ka eh. Ayaw mo ayusin ang buhay mo. Namumuhay ka sa kasalanan, paano ka asenso bilang Kristyano spiritual? Paano ka lalago spiritual? Paano ka lalago sa spirito bilang Kristyano? Namumuhay ka sa kasalanan. Subukan mong kalikuran mo, hihingi mo ng tawad at lumayo ka dyan, lumayas ka sa tanas. Mahina ka sa babae. Mahina ka sa lalaki, umalis ka, humiwalay ka, lumayo ka. Ang problema, alam mong mahina ka dito, gusto mo pa rin sa kanya. Alam mong namumuhay ka sa kasalanan, sa magsoy, gusto mo pa rin sa kanya. Ang sabi ng Diyos, ang tunay na confession, bitawan mo siya, hanapin mo mukha ng Diyos, kalooban ng Diyos. Yun yung the best na pasya. Sabi nito, and turn from the wicked ways. Iwan mo. Pag sinabi mong turn, etong kasalanan, maling pakikipagrelasyon, bisyo, alak, sigarilyo. Ang problema, sinisiksik mo pa yung ulo mo. O, diba? Ang sabi ko, humiwalay ka. Ayoko na. Tumigil ka na. Lumayas ka dyan. Kasi magdadala sa'yo sa kapahamakan yan. Kung estudyante ka, bilang pastor, advice ko lang to, huwag ka munang makipagrelasyon. Alam nyo naman yun. Kailangan ba ni pastor ulit-ulitin pa? Makinig sa mga estudyanteng Kristiyano, kung bakit ko nasabi yun, para yun sa inyo. Mahal po kayo. I-priority mo muna ang Panginoon natin ng Panginoon. I-set aside muna natin ang ating mga sarili. Hayaan mo ang Diyos ang magtaas at magpala sa'yo. Pastor, may chance pa bang ayusin kong buhay ko? Siyempre naman. Confess sa Diyos yung pagkakamali mo. Amen? Oh, pansamantala, kasalanan ka, pero kailangan kitang bitawan. Kasalanan niya, bitawan mo. Problema. Gusto mong bitawan, pero nakakapit ka, gawin mo. Sarap pa naman ang kasalanan. Sinong ayaw sa kasalanan? May sabaw to? Yes. Kala ko sarap. Ang sarap eh. Pastor, ang sarap kasi ng kasalanan eh. Kinikiliti ako, pastor eh. Oh, gusto mong bitawan, pero nakakapit ka pa rin. Ano sabi ng Bible? Oh, makinig ay. Kinikilig kayo sa kasalanan ha. Ano sabi ng Bible? Ano sabi ng Bible? And turn from their wicked ways. Forsake it. Turn! Iwan mo. Iwan mo siya. Lumayo ka. Hanapin mo ang kalooban ng Diyos, I tell you. Ano sabi ng Panginoon? And I will heal the land. Pakinggan ko kayo at pagagalingin ko kayo. What if kung si David sa kanyang pagkakamali kay Bathsheba, hindi nagsisi? Hindi niya hinanap. Di ba grabing hagulgul niya sa... Alam niyo ba, kwento niyo? Basahin niyo kung paano siya nagsisi kay Bathsheba. Mababasa niyo rin kung paano yung buong kaharian ng Huda, ng Juda, ay kumbaga para bang nagkamalas-malas. Ito nga pasensya na, may mga young people dito, pero ito nangyari. Ay pambira, yung asawa ni David, listen, kinabit ng anak niya. Sa palagay mo, masakit, hindi.
Isa yun sa naging bunga ng kanyang pagkakamali kay Bathsheba. At nalaman yun ng buong kaharian. Sinong hindi nakakahiya? Pero kagandahan kay David, sising-sisi siya sa kanyang maging. Ito pa nga, sa kanyang pagkakamali, anak mo, papatayin ka ni Absalom. Hinahanting siya ng kanyang anak para patayin siya. Anong ginawa ni David? Kung saan-saan siya nagtagong lugar. Isipin mo, anak mo, papatayin mo. Di ba napakasakit mo? Talaga namang papatayin siya. Pero, makinig, hindi yung pinahintulutan ng Diyos. Kasi grabe rin ang pagsisisi ni David. May pagkakataon si Absalom, nakita kung nasan siya. At papatayin siya. Sumakay ito ng kabayo. Mahabang buhok ni Absalom eh. Pinagpapagupit eh. Ano nangyari? Sa kanyang pagtakbo, may puno o tree. Sumabit yung kanyang mahabang buhok. Iniwan siya ng kabayo na bigti siya si Absalom. Patay. Hindi hinayaan ng Diyos na si na si David ay sakta ng kanyang anak na si Absalom. Kasi mahal pa rin ng Diyos si David. Nagsisisi siya. Mga kapatid, kung tayo man ay namuhay sa kasalanan, dapat natin gawin, confess. Forsake it. Amen. Iwan mo na. Hanapin mo mukha ng Diyos. Panginoon, patawarin niyo ako. Hanapin mo kanyang mga salita. Dumikit ka sa Panginoon. Amen? Lakaran mo kanyang mga kalooban. Tanggapin mo yung sitwasyon. Kaya yan, tanggapin mo yan. Nagkamali ka eh. Pero lumapit ka sa Diyos. Amen? Sabi ng Panginoon, kung gagawin natin yan, no? If you will humble yourself before the Lord and pray, seek His face, and turn from the wicked ways, then, sabi ng Panginoon, I will hear from heaven and will forgive your sins and will heal the land. Ang gusto magpatawad. Pastor, nagkamali, miyembro nagkamali, anong dapat natin gawin? Magpakumbaba, humingi ng tawad, magsisi. At sabi ng Panginoon, pag ginawa mo yan, hinanap ang Diyos, pagagalingin ng Diyos, ikaw, pahihilumin ka niya, at sabi ng Panginoon, patatawarin niyang ating mga sala. Tayo mga Kristyano, listen, hindi exempted na tayo'y magkasala. Nandito pa rin tayo sa mundo, hello? Pero dapat maging matalino tayo. Kung alam mong namumuhay ka sa mali, anong dapat mong gawin? Nagsisi. Ayusin ang buhay mo, iwanan mo yan. Amen? Ano bang tama? Ituwid mo. Nakuha niyo mga kapatid, yun naman ang gusto ng Diyos eh. Kasi ito mga kapatid, pag tayo namuhay sa kasalanan, mamalasin ka kahit hindi tayo naniniwala sa malas. No? Naniniwala tayo sa pagpalo ng Diyos sa ating mga sala, papaluin ka niya talaga, anak eh. Pero, pagpapalain ka naman ng Diyos pag namumuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Mga kapatid, mamili tayo. Gusto ba natin sumaganang biyaya ng Diyos sa atin? Gusto ba natin? Amen. Sinong gusto ng pagkapala? Lahat tayo, spiritually, financially, emotionally, physically. Anong dapat natin gawin? Kung anong kalooban ng Diyos, gawin natin. Amen. Kasalanan ang maghahadlang para tayo ay masaganang pagpalain ng Diyos. Ang kasalanan, ang pagsuway sa Kanya. Tandaan, sabi ng Bible, tayo ay mamuhay sa kabanalan. Sapagat ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. So tayo pong lahat ay tumayo, tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama. Sa oras mong ito, Panginoon, siya